He texted me. What did he say? He said, hey. Well, was it like, hey, or like, hey? I think it's like, hey. Just text him back. Just text him back. It's not worth waiting. Okay, but like, what do I say back? Like, do I say hey? I would definitely go hi, because you don't want to repeat what he said. Great point. I could say hello. Right, but hello is way too formal. I mean, I need to say something, right? Yeah, I mean, he wouldn't text you if he didn't want you to text him back. But am I gonna look lame if I respond right away? Do you want me to put a picture of you on my Instagram so he knows you're out? What if he figures out it's an old photo? You know what? Text him in an hour. I'm just gonna text him tomorrow. Yeah, text him tomorrow. Tomorrow is better. Maybe I should text him. Grabe, sobrang nakakapagod yesterday. Like, nag-practice kami simula umaga hanggang gabi just to perfect the dance routine. Pumunta lang ba ako dito sa bahay niyo para panoorin ka mag-cellphone? Sorry. School stuff. Ano nga ulit yung sinasabi mo, babe? Ayoko na. Nawalan na ako ng gana. Sana pala hindi na ako nagpunta rito. O nga, dapat di ka na nagpunta rito. Masama ba? I just missed you. Uwi ka na, Kara. Rainiel, Di maganda kutob ko ngayon. May ginawa ka? Ako? May ginawa? Wala. Bakit mo may gagawin? Wala akong ginagawang masama. Ang daldal, So, meron nga. Kara naman. Ano ba yan? Tunog ng tunog yung cellphone mo. May ka-text ka ba? Wala. Kanina pa tingnan eh. Huwag kang magalit. Na ayaw mo ako nandito. Pangalawa, habang nagkukwento ako, nakatuto ka lang dyan sa cellphone mo. Pangatlo, may text ng text sa'yo. Puyat ka lang. Uwi ka na. Rainiel naman. Umuwi ka na. Patingin mo na ako ng phone mo. Ayoko. Umuwi ka na, Kara. Ihahatid naman kita eh. Akin na sabi yung phone mo eh. May sarili ka namang phone. Bakit hindi yan yung tignan mo? Stay right there. Kara! Kabadong-kabado Sir, nandito na po yung delivery for Miss Kara Andal. Sir, mukhang wala pong tao rito sa bahay nila. Sir, balik po ba ako? Sir? Sir, reply ka na, ngalay na po ako. Bigat nitong package para sa girlfriend nyo. Sir, kakainin ko tong donut. Sige ka, tapos iuuwi ko tong basket of flowers. Wala kang kalandian. Si Kuya Delivery Guy pala yung katext mo. Bakit ka kasi pumunta rito ng pabigla-bigla eh? Ayan tuloy, wala magre-receive ng surprise ko sa'yo sa bahay nyo. Sorry na, mali ko ba? Nakalimutan ko lang na lagi mo pala kang binibigyan ng assurance. Dapat kasi sinabi mo. Eh di hindi na surprise yun. Tuktukan kaya kita dyan. Replyan mo na. Ano sinabi mo? Sabi ko palabas na tayo, wait siya na 3 minutes kasi katapat lang ng bahay nyo yung bahay namin. Bakit kasi hindi na lang dito pinadeliver sa bahay nyo? Alam mo, visit ka, Rainiel. Back to you. I love you too. Tara na. Bakit gusto mo makipaghiwalay? I'm sorry, Aubrey. Kailan, bakit nga? Sabi mo forever na tayo. Sabi mo never ka makikipag-break sa akin. Bakit ganito? Anong ginawa ko para magkaganito ka? Hindi kasi tayo compatible. Hindi compatible pero umabot tayo 1 taon. May mga ganun talaga, Bri. Late na nilang nare-realize na hindi pala sila para sa isa't isa. Huwag na natin ipilit kasi pares na tayo masasaktan. Nasasaktan na ako. I know. Masakit para sa akin tong desisyon na to pero kailangan ko nang bumitaw dahil nahihirapan na tayo. I'm sorry, Aubrey. Maybe sa next life natin, tayo na talaga, di ba? Huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang umiyak, okay? Hindi talaga lahat ng relationship nag-work. I'm really sorry for this. Always remember na minahal kita at mahal kita. Sorry. Ano? Break na kayo ni Aubrey? 2 days ago pa. Parang hindi ka broken-hearted Ginusto mo? Siyempre, dada moves na ako dun sa blockmate ko eh. Ganda dun, pre. Maganda si Aubrey. Iba si Aubrey dun sa blockmate na nakilala ko. Sobrang, alam mo yun, swak yung personality namin. Parang nag-click agad kami. So, nagkagusto ka sa blockmate mo habang kayo ni Aubrey? Oo. Walang yan. Muntik na nga ako matawa kay Aubrey habang nakikipag-break ako sa kanya eh. Bakit? Iyak nang iyak. Konti na nga lang parang tutulo na yung uhog eh. Wala eh. Patay na patay talaga siya sa akin kaya ganun. Hindi siya umiiyak. Ano, Basti? Hindi siya kako umiiyak, Kylin. Anong hindi? Wala ka ron. Nandun ako. Nakausap ko pa nga siya eh. Hindi siya umiiyak, pre. Peke yung iyak niya. Reset. Huh? Basti,
Kanina ka pa nandyan? Oo. Sorry, pero... Huh? Umiiyak ka lang, di ba? Tapos, biglang... Wow, ang bilis naman mag-shift na emotions mo. Hindi naman ako naiyak. Pero, tingin mo, nasaktan ako sa pakikipag-break ni Kylen? I already prepared myself kasi alam ko may bago na yung buwisit na yun. Ano raw sabi niya? Masakit para sa kanya yung desisyon na ginawa niya? Maybe sa next life kami na talaga? Sarap isuka ng mga kinain ko kanina. Shocks, kinikilabutan ako. Pero bakit ka umiyak kung ganun? Kasi natutuwa si Kylen kapag umiiyak ako. Feeling niya, kinagwapo niya na iniiyakan siya ng mga babae. So hello, I'm a theater actress. Sayang naman kung hindi ko gagamitin sa kanya yun, di ba? He's already stupid na hindi siya agad nakipag-break sa akin. Pero lalo pa siya magiging tangat bobo kung ipagkakalat niya sa iba na iniyakan ko siya. But trust me, ipopost ako yung bank account ko. Ipagkakalat niya yan sa iba. Sinabi niya yun? Tapos natawa pa nga siya kasi mukha ka raw tanga habang kinakausap siya tungkol sa hindi niyo pagiging compatible, something like that. Ayusin mo sarili mo, Kylen. Nakakaya ka maging kaibigan eh. Okay lang yan, Kylen. Yung mga ganyang ugali, deserve mapahiya. You won't post anything, babe? Nakakamot ka kaagad sa batok mo. Wala pa nga ako masyado sinasabi, Blaze eh. Ipapagawa ka na naman eh. Para namang labag na labag sa kalooban mo. Nakakainis ka na kasi. Kasi mag-iisang taon na tayo pero miski isang photo ko ayaw mong i-post or i-story. Miski sa wallpaper mo ayaw mo. You don't even take pictures of me. Or you don't even compliment me. Ano ba, Katleya? Nakakarindi na yung boses mo. Alam mo ba yun, ha? Ayaw ko nga. Ayaw kong i-post ka kasi ang hassle. Mag-picture ka na lang sarili mo. I-story mo, i-post mo, i-hype mo sarili mo. Pero kapag ibang babae, nagagawa mo mag-comment sa mga post nila. Na ang ganda nila, na ang cute nila, na bagay sa kanila yung mga damit nila. Pero sa akin, ang hassle, gadrama ka na naman. Karindi! Sa tenga. Basic. Maliit na bagay lang naman yung hinihingi ko. I just want you to appreciate me. Diyos ko, parang yun lang. Never mo kang tinrato na girlfriend mo. Alam mo ba yan? Tiga utos, pwede pa. Katleya, bili mo nga ako ng Yossi. Katleya, bili mo kami ng mga kaibigan ko ng alak. Katleya, ninisin mo yung kwarto ko. Katleya, gawin mo yung assignment ko. Paano ba kita natiis? Kasi mahal nga pala kita. Nakakapagod din pala, no? Yun na nga lang yung silbi mo, nagre-reklamo ka pa? Alam mo, tama nga yung mga tropa ko eh. Maarte ka. Kaya dapat sa'yo palaging inuutusan para magtanda. 2 sampal lang yan, baka magreklamo ka pa. Break na tayo, lul. Let's go. Bakit? Ang ganda mo, miss. Sino ko nga ulit? Pangalan ko po, Katleya. Girlfriend mo po, Dylan. Girlfriend kita? Kaganda naman na ba? Bagay sa'yo yung dress mo. Siyempre, ikaw bumili. Uy, kahit di ko yung binili, bagay sa'yo lahat ng mga pinipili mong damit. Naks. Isang pose nga dyan. Yung heart pose mo naman, miss. Yan. Bi, dito ka dali. Picture kita. Nahiya ako, Bi. Ang daming tao. Ang sabi ko? Flaunt and pose. Tama. Flaunt and pose. Yan. Nakaganto, babes. Smile. Tapos tingin ka sa gilid, pakita mo yung nakakahiwa mong jawline. Visit. Yan. Ang ngiti, parang in love ah. Tagal na. So happy for you, Frenny. Binigyo ka lang ng ex mo dati, pero ngayon kulang na lang mag-slide ka sa baghari mo. You and your words talaga. Ang tanong ng taong bayan, nasa tamang tao na ba? Oo. Nasa tamang tao na ako. Dylan. Ikaw, Bi. Nasa tamang tao ka na ba? Uy, ako rin. Nasa taong tama na. Nilalanggam na ako rito. Makaalis na buwisit. Lika na? Okay, baby. Eric, ayaw mo ba maghanap ng full-time job? Yan na naman. Napag-usapan na natin yan I know. I just wanna check if nagbago yung isip mo or... Babe. No. Marjorie. Gusto ko yung ginagawa ko. I love writing. I know. Alam mo naman pali. Bakit pinagpipilitan mo pa rin yung full-time job na yan? Nahihirapan ka na ba sa mga bilis natin? Hindi naman. Marge, listen to me. Nagpasa na ulit ako ng bagong manuscript. I know they will love that story. Pag na-publish na yon, I'm very sure na magiging successful ako. I'll make you proud. Okay. Eric, di ba sabi ko itapon mo yung basura? Sandali, isusulat ko lang itong scene na to.
Kanina pa yung sandali na yan eh. 5 minutes. Huwag na ako na. Ay, mahal, nakauwi na ako. Nag-sign ka na ba? Mamaya ka na pwede. I need to finish this manuscript tonight. May tatapusin din kasi ako, so kung pwede ikaw muna. I'm pretty sure na mas importante itong ginagawa ko kaysa sa ginagawa mo. Sige na, mag-sign ka na. Okay. Marjorie. Bakit? Walang pagkain? Sorry, mahal. Hindi ko kasi napansin yung oras, tsaka kagaling ko lang talaga sa part-time. Sana nagluto ka na. Importante sa akin yung oras. May hinahabol akong mga deadlines, anak ng leche naman, no? Magluluto na ako. Wag na. Sa labas na lang ako kakain. Stress na nga ako sa mga sinusulat ko. Stress pa ako sa pagkain. Alam mong nahihirapan na ako, Marjorie. Ikaw lang? Ano? Ikaw lang nahihirapan? Ikaw lang nasa stress? Paano ako, Eric? Nahirapan din naman ako Kailangan ko pa mag-aral sa bar. Anong mahirap? Lagi ka lang naman nagbabasa. Ewan ko sa'yo. Hello? Tulungan mo naman ako. Bakit? I need your help, please. Hindi na naman kasi approve yung manuscript ko. Sabihin mo sa kanila na I worked hard for this, na pinaghirapan ko to. Please, tulungan mo ako magmakaawa sa kanila. Please, Marge. Ngayon lang damayan mo ko. Pinaghirapan ko to. Nasaan ka? Morning, attorney. Good morning din sa'yo, Lian. Ano ang tinitingnan nyo? Libro ni Eric. Binigay sa akin ng pinsan ko. Eric? Yung ex mo 10 years ago? Yung nakipag-break sa'yo dahil hindi mo siya dinamayan nung hindi na naman tinanggap yung manuscript niya? Nakakaloka talaga. Pero buti na lang hindi mo iniwan yung bar exam for him, no? Eric? Papunta ka na ba? I'm sorry, Eric. I'm sorry. Pero kasi may pangarap din ako. Ano? I'm sorry. Hindi ko naman kasi kayang maging si George ng The House of Us na kayang isakripisyo ang pangarap para sa pagmamahal. Pero pag uwi mo after ng first day ng exam, nakipag-break siya sa'yo. Pero the following days, umiiyak ka habang nag-e-exam. Oo nga. Ngayon mukhang successful writer na siya. Did you regret your decision, attorney, na hindi siya puntahan nung araw na yun? Hindi. Never. Yun at yun pa rin yung gagawin ko. Ay, natupad nyo nga yung mga pangarap nyo pero hindi nga lang kayo magkasama. Galit ako sa ginawa niya sa'yo pero 10 years naman na yun nakalipas. Baka ngayon pwede na. He's already married. 2 na rin yung anak niya. Attorney! Why are you looking at me like that? Mahal mo pa? Hindi na. I'm just so proud of him. I mean, at least we got our own happy endings, right? Anyway, magtrabaho na tayo. Ay, buhay nga naman. Pre, aamin na ako kay Jansel. Ayusin mo Alam mo naman kasing mahihain ako, di ba? Oo, alam ko. Yung natorpe ka. Bakit ba ako humingi ng tulong sa'yo? Kasi pre, ako lang yung kaibigan mo. Okay, fine. Ganto. Aamin ako. Pagkatapos ko kumamin, magpatugtog ka ng music. Okay? Basic. Ilang beses ko na nagawa yan. You can count on me, best friend. Hi, Kian. Jansel. Can I talk to you? I mean, if you're free. Free ako. Free ako, di ba, Max? Oo. Free siya. Ako? Di ako free. Sige, usap well. What do you wanna talk about? Kasi ako gusto talaga kitang makausap tapos... I like you, Kian. Since last year, gusto na kita. Huh? I like you, sabi ko. Shocks. Ang galing kasi gusto rin kita. Gusto rin kita, Jansel. Gusto kita! It's my time to shine. Ayos ba, pre? Kayo na ba? Okay na ba? Rock song? Confession tapos rock song pinatugtog mo? Wala ka naman sinabing specific song eh. Doon ka na nga. Nakakainis to. Okay. Bye! Jansel, sorry. Ayan, perfect na. Next time, educate Max about the Spotify's mood mix para hindi ka na nababad trip dyan.
May ganon? Mas madaling mag-match ng mood dahil sa playlist na yon. Alam mo, I always listen to these certain songs and ayun, feel na feel ko naman kasi the vibes of the music will always be immaculate. Dahil sa pinatugtog mo, lalo ko lang na-feel na gusto mo talaga ako. Continue this conversation over merienda? Gusto mo, hanggang dinner pa eh. Sure. Tara. Ano ba? Long time no see, Cora. Johan? Johan nga pala. Sorry, wait. Pasmado ako. Johan, kilala kita. Johan Torres, captain ng volleyball team. Ikaw rin, kilala kita. Maria Corazon Sanchez. Oh, please. MC na lang. Di talaga ako sanay na binabanggit yung buong pangalan ko. Eh di Cora na lang. Cora! I like it. Like rin kita. I mean yung nickname na Cora. Sorry, medyo gumaganon yung utak ko kapag nakakausap kita eh. Nagpapanik ako. Mukhang nawawala angas ni Captain ah. Bahala ka. Asarin ka dyan. Kung aasarin nila ako dahil sa'yo, ayos lang. Ikaw yan eh. Aarte pa ba ako? Oh, wait, isa pa. Huwag na nga, hindi talaga ako marunong kumindat eh. Ay, ako marunong. Ganito ba? Hey, Cora. Hi. Uwian na namin. May gagawin ka ba? Bukod sa assignments na gagawin ko sa bahay, wala na. Bakit? I see. I was just wondering if we can eat merienda. Game! Yes! Sure! Oo! Okay. Wait. Hinintay mo ako? Huh? Hindi ah. Nagkataon lang na nandito ako tapos dumaan ka. Hinintay niya ako. Crush mo ko, ano? Huwag mo akong asarin masyado. Nabubuking agad ako eh. Okay. Ano karapatan mo para i-text yung oo mo, Cora? Huh? Yun yung sagot ko sa tanong mo. Di ba nililigawan mo ko? Gusto ko kaharap mo ako kapag sinabi mo yung oo mo. Oo. Sinasagot na kita, Johan. O diba, mas kita yung kilig ko. Alam mo ba, the more you laugh, the more nasasaya ka sa akin. May ganon? Oh, sabi ni Johan. Saan ka pupunta? Babalik ka rin sa mga kaibigan mo? Tsaka sino yun? Sino yung lalaking nakahawak sa bewang mo kanina? Ano ba kailan mo? Sino sabi yun eh? Boyfriend ko. Okay na? Boyfriend? Sira ulo ka ba? Boyfriend mo yan? Ano mo ako? Cora, ako yung boyfriend mo. Tigilan mo na ako. Di pa tayo break tapos may boyfriend ka na agad. Niloloko mo ko. Never kitang niloko. Kaya pala 2 taon mo na akong tinataguan kasi may ibang lalaki ka na. Tigilan mo na ako, Johan. Never kitang niloko dahil never naman naging tayo. Sira ulo ka na. Ikaw ang sira ulo rito. Ganun ka ba kabaliw sa akin, ha? Cora, oo. Baliw na ako sa'yo. Dati pa. Tara, date na ulit tayo. Gaya ng dati. Tawa ka na ulit sa jokes ko. Tatawarin kita sa panuloko mo sa akin. 2 years na kitang hinahanap. Halika na. Tara na. Johan, ano ba? Stop being so obsessed. Stop being a stalker. Gilan mo na ako. Layuan mo na ako. Cora naman. Akala ko makakawala na ako sa'yo dahil lumipat ako sa school pero nahanap mo pa rin ako? Bakit hindi? Boyfriend mo ako eh. You're doing this again. Stop creating this crazy scenarios na boyfriend kita, niloko kita na nakipag-date ako sa'yo because we never had a date. Never naging tayo. Never ako natawa sa mga jokes mo. Okay? Kung may nararamdaman ako para sa'yo, yun yung takot. Takot na takot ako sa'yo. Remember when you made everyone hate me dahil sabi mo, gusto mo ikaw lang yung nagkakagusto sa akin? Remember when you slapped me kasi hindi yung sagot ko sa tanong mo kung pwede bang maging tayo? Dami pang ginawa, Johan. Dami. Kaya itatak mo dyan sa kukote mo, natigilan mo na ako kasi pagod na akong tumakbo palayo sa'yo. Umalis ka na, magpakalayo-layo ka na. Tigilan mo na ako. Cora, do this again and I'm gonna file a complaint against you at sisiguraduhin ko makukulong ka. Grabe, no? Bilis ng panahon. 3 taon na relasyon natin. I know, right? Naalala ko pa nun medyo okay tayong dalawa kasi we're like friends muna before we became a couple, diba? And we're so confused how to act as a couple.
What's okay love? Awkward love. Ayun na nga, tapos everyone was very doubtful sa relationship natin kasi hindi rin nagtatagal ang magkaibigan. Like, I was super cry-cry noong time na yun and even wanted to break up with you. Seryoso? Oo, kasi you're not my tipo naman talaga, but I fell in love because of your keychains. Keychains? Charms, babe. Hay nako, you really need to work on your Hester's vocab. Napapag-iwan ka na ng panahon. Komplikado naman kasi ng isip mo, mahal eh. Anyway, Raph, we fought so hard, right? Ngayon, we're celebrating our 3rd year and I am so happy. Hashtag facts, hashtag legit, hashtag it's a yes. Cute mo talaga. I know. Okay, back to our topic. I actually met some of our ex-classmates and they were electric when I told them that we're still together. Like, in your face. Electric? Shock, Raph. Electric, shock. And they asked if we always fight ba or something like that. And then I said, we're fighting? Ew, we don't do that. We're a healthy, mature couple kaya. Sure ka dyan? Hello, Raph! Kailan ba tayo nag-away sa mga maliliit na bagay? I love you. Anyway, happy anniversary and here's my gift. PS5? I saw your online card so I bought it na. You're welcome. Thank you for healing my childhood. You're the best girlfriend in the world. Bakit? Lagyan ko pa ng sweetness? My baby, my Hester. You're the best girlfriend in the world. Inulit pa nga. So may iba ka pang girlfriend? Ha? Ako na yung best girlfriend mo dito sa mundo. So sino yung best girlfriend mo sa universe? Sa Jupiter, sa Saturn, sa Mercury, etc.? Uy, naghahanap na naman siya ng away. Bakit ako naghahanap ng away eh nahanap mo na? Akala ko ba hindi tayo nag-aaway sa mga maliliit na bagay? It's your fault. Alam niyo ba na ang red flag ng girlfriend ko ay sasabihin niyang healthy mature couple kami pero sa mga ganitong senaryo siya nawawala ng tornilyo sa utak? Matalino naman siya pero pagpasensyahan niyo na. Sweet naman siya. Sweet and spicy nga lang. Screwdriver? Hindi gagana to. Suyo. Susuyuin ng girlfriend hanggang sa maging healthy mature couple na ulit kami. Sorry, Nabi. Mali yung wordings ko. Ewan ko sa'yo, ipapa-return and refund ko na lang yung PS5 na yan kasi baka ipagamit mo pa sa ibang girlfriend mo. Ipa-paraphrase ko yung sinabi ko. Gagamit ako ng paraphrasing tool. Ipa-paraphrase ko yung mga sinabi ko. Joke lang yun. Hindi ko gagawin yun. Alam niyo kung ano magandang panuwi sa mahal ko? Magluluto ako. Nagugutom ako. Parang ang sarap magluto. Ano kaya gusto ng Hester ko? 3, 2, 1. Caldereta. See? Masusunod ka, mahalan. Bati na ba tayo? Hindi pa. Bati na kami. Nakita niyo ba yung malit ng ngiti niya? Ganda, no? Caldereta coming right up!